Good day at good morning sa inyo lahat at syempre bus is life. Ayun nga po, nagbus kami simula Manila papunta rito sa Baguio at titiraday namin ay papuntang Atok to Sagada. Pero nabago yung plano namin kasi umalis kami ng Manila, alas 3 ng madaling araw, wala kami nasa kanya maaga, kaya ayun, pagdating namin dito, patanghali na. Kaya ayun, na inabot namin yung unang parada ng Pinagbegang Festival. Pagkatapos nun, hindi na namin inabot. Umalis na rin po kami, pagkatapos namin mag-almusal, dumiretso na po kami papuntang Atok, Benguet. Ayun na lang naging plano namin. Doon ako kami magpapahinga sa may Atok. Then pagkatapos po namin sa Atok, diretso naman po kami ng Sagada, kinabukasan. At yun nga po, syempre ito, dumaan po kami dyan sa ano yan, Kapitolyo na yan, ng Benguet. At syempre, alam niyo naman, napakalamig. Talagang hindi na ho kami nagubad ng mga kasuotan namin dyan. Kaya ako, yung jogging pants ko, suot ko pa rin yan. At syempre, ito, kanan lang po tayo dyan. Lampas tayo ng Latrinidad dyan. Lampas din po tayo ng Strawberry Farm. At ito, papuntang Bontoc yan. At papunta po tayo ng Halsim Highway. At yun nga po, syempre, na-miss ko po itong daan na to. 2023, 24, and 2026. Ito na naman ulit tayo. Syempre, medyo lalayo tayo. Tatry na namin yung Sagada. Alam nyo na, eto, ang dami po natin nilampasan dito. Ang plano po namin, kasi late na kami nakarating dito, at yun nga, hindi na hanggang Atok Benguet na lang po muna kami, doon nga sa highest point. At ayan po, eto, expressway po to sa may Bontoc. At yun nga po, dire-diretso lang po tayo dito. At syempre, alam nyo na, napakalamig dito, pero napakaganda po ng view rito. Habang pumapanig kayo dito, sa kahabaan na to, napakahaba po nito. Dito pa lang, mauumay ka, pero hindi parang ganun kataas. At alam nyo naman po tayo, ito ang gusto natin. Ayan, pakit lang tayo. Nakita niyo yung kasama ko, nasa likod ko pa. At kailangan na po natin maglagay ng mask kasi malamig po sa mukha po yun. Talagang paspas ng hangin. At yun nga po, sinwerte tayo, nadaanan natin mga fog. Kaya medyo pataas na yan. Nakita niyo naman po, green na green tayo. At nakapakbag tayo, ayan. Siyempre, titigil tayo sa mga pwede natin pagpapicturan. Nagbabas nga tayo alam pa. Yun nga pa, bus is life tayo. Alam nyo naman tayo, basta masaya tayo. At siyempre, ayan, papanik po yan. Ilang oras din po namin tinirada yan. At ilang oras din po namin yan anong tawag doon? Pinadyakan. At syempre, 1-2 lang. Tapos syempre, ayan po, marami po mga sasakyan dito. Pero ngayon, umiiwas na sila. Tsaka napakalapad na po ng kalsada ngayon. Ang dami na rin po na bago. Medyo naliligaw na rin po ako. Pero ito, pagdating nyo po rito, palamig po ng palamig yan. At yun nga po, pagdating po namin ng highest point na medyo nausok-usok na bibig natin. Pero dito, hindi pa po tayo nakakaramdam ng kapagodan, pero syempre magkakasama pa kami dyan. Ayun nga po, nagkaiwalay lang kami. Syempre ako ayokong tumigil hanggat hindi ako napapagod. Ayun nga po, syempre pagod din tayo dyan, pero napakasarap po ng ride namin yan. Alam nyo na, syempre ito, papanik po yan. Papanik lang po ng papanik yan, pero dito hindi pa po ganun kaano, pero ang haba po niyan, siguro may 20 kilometers na ang ahon na yan. Bana-banayad lang, pero hindi naman po kahirap, pero pahirap po siya ng pahirap. Siyempre kasi mapapagod na yung mga katuhudan mo, pero dito naman po hindi ko kayo basta mapapagod kasi sobrang lamig, yung pawis nyo, talaga namang tikatik yung katawan nyo. Lalo pa naka-jacket ka, maramdaman mo na lang yung damit mo sa loob, ay pawis na pawis ka na. Dito po sa ride na to, parang 3 kilo na wala sa akin, kaya nung kuha namin ng transient, talaga namang bumakbak ako ng kain. Ayan, pahinga ho kami. Unang stop niyan, syempre, nag-aalalay po tayo. Petiks-petiks lang po yan, pero malayo na po yung nararatyada namin yan. Itong ride na po ito ay ride ng magpipinsan. Ayan, medyo rolling na po yan, medyo pababa po yan. Pero syempre, kapraso lang po yan. Aahon na naman uli yan. Basta ito, medyo mahaba-haba po ito. Hindi ko kagaya po ito ng papuntang bugyas na pababa po. Syempre ito, makakatikim ka rin po rito ng pananakit ng tuhod. Kaya naman di mananakit ang tuhod mo at ikaw'y puplikatan, sobrang lamig. Ito pa naman punta ba namin ay February 1 ng 2026. Alam nyo naman to. Ayan, makikita nyo po yung kagandahan na yan. Dito nagbibideo na po tayo, nagpapakin na po tayo. Nakikita nyo naman po, lumapad na yung mga kalsadahan yan. Dati po, espaltado lang yan. Tapos makikipagitgitan ka sa mga biyahero. Dito naman po, marami po kayo makikita talaga ng pambiyaheng lettuce at tsaka repolyo, yung mga sayote, makikita nyo po yan. Ayan, nag-landslide po yan. Siyempre, ingat-ingat po tayo. Pagka nag-landslide po rito, medyo sarado po yung kalsada. At yung mga sayote dito, nakikita ko rin po sa kalsada. Wala kasi si Pisa Elmer.
Si Pisa Elmer, pinupulot niya yun. Ako, syempre, lampasan ko lang. Tinatabi ko, baka masagasaan ng mga ibang bikers o ng ibang motor. Dito po, ang dami po namin nakakasalubong ng mga nakamotor. Pero dito, masayang-masaya po ang ride namin dito kahit ilan lang kami. Kasi po, ang ride mo rito, hindi ka matutukod sa init. Ayan, nakita nyo naman po, nagra-ride kami, naka-jacket. Nakita nyo naman po yan. Violet si JT. At syempre, ito, dire-diretso lang po tayo. At mahaba pa po to, itong lalakbayin natin to. At dito po, nagkahiwa-hiwalay na kami dyan. Syempre, nauna lang tayo, bumili lang po tayo ng tubig at Bravo. Yan lang po yung pinakatanghalian ko. Dito po unang stopover ko. Nandiyan, naiwan ko na po sila. Ayan, nagtanong-tanong lang po ako. Siyempre, medyo malayo pa tayo sa Alsima. At dito po, makakaranas na po tayo ng pamimitig ng binte dahil paangat na po ito ng paangat at pagrabe na po yung ahon niya. Literal naman po yung sinasabi ko, real talk yon na meron talaga kayong dadaanan dito na napakataas po. At yan, siyempre, mga ka-GT, pakit-pakit lang po tayo. Ewan ko pa naman pag di ka pa nakita ng mga sasakyan na yan. At dito po may makikita po kayo dito na halos dumadampi sa akin mga katawan ang ulap or pag. Ayan, nakita nyo naman po, nagpapakita na po yung kagandahan ng bundok dito. Basta ito, puro bundok lang po yung dadaan nyo rito. Minsan nasa gitna, minsan naahunin mo. Basta dito, happy-happy lang. Pwede naman, may mga umovertake sa akin dito na napakatulin. May mga nakakasalubong din po tayo sa RS, syempre ride safe yun. Yun ang mga kasabihan ng siklista. Tayo naman, hindi naman po tayo pasaway. Lagi lang po tayo nasa tagliran, mahirap naman po masabitan dito, lalo't pag nasa malayo kayo. Kaya ingat-ingat na lang din po tayo dito, lalo na sa mga may pabulaga rito, lalo po yung mga nagmamadali at nagdi-deliver ng mga may kargang gulay. Alam niyo naman yan, dadalhin pa yan ng La Trinidad or Baguio. At yun nga po ito, nakakita na po ako dyan ng mga pagpag, mga ka-JT. Basta ito po, sulit po rito. Sigurado po dito, sulit po yung magiging ride nyo rito. Kaya ingat-ingat lang po tayo. At dito po, at yun nga na, pag-desisyon na namin sa may atok na po kami mag-stay. At syempre, ito, kaya ganun nga, syempre nag-first stop over namin para simula atok hanggang Sagada. Yun ang titiradahin namin kinabukasan para hindi kami mahirapan sa oras at makita namin yung ganda ng view rito. Dito naman, napakasarap at napakaganda ng view rito kapag kayo rumay dito, lalo sa mga nakamotor. Ang dami ko po nakikita mga nagmumotor dito. Ayan na makikita nyo po yan. Pero sa kaliwa po niya, nandiyan na po yung mga pag. Pero may madadaanan pa po tayo na papunta sa Gada. Basta yun, titiradahin namin yun. Dati natira namin yung Tinok. Tinok ko, munti ko nang sukuan yun. Pero syempre, nakuha rin sa tiyaga. Pero napakatataas po talaga ng ahon doon. At syempre, ito, hindi mawawala po yung taas ng ahon din dito. Ayan, pataas na po ng pataas yan kasi pa huling ahon na po ito. Meron po tayong dadaanan dito, Halsima. At yun nga po, ayan, may mga bahayan dito. Dadaanan po natin bilihan ng mga kutsi-kutsilyo rito. Ayan, pag gusto nyo po dumaan dyan. At ako po, syempre, packbag ang dala ko. Yung mga kasama ko, may mga bag na nakalagay sa bike. Syempre, mas gusto ko yung ako na yung magbabalance ng bigat ng karga ko. Ayan, makikita nyo po, napakaganda na po. Nagsisimula na po yung kagandahan nito. Malapit-lapit na po tayo. Ilang kilometros na lang po ang atok dyan. Siguro mga nasa 15. Yung 15 na yan, pero napakahirap pong pedalan pa niya. Ayan, nakita nyo naman po yung kaulapan. Kapantay na natin. Pero napakasarap po rito. Sobrang lamig na po. Palamig na po ng palamig dito. Nahinga po ako dito, nalabas yung usok sa bibig ko. Siyempre, mainit ang katawan natin. At dito po, marami naman po kayo makikita dito ng kapihan, meriendahan. At ako naman po, siyempre, ang binibilihan ko lang ay mga store. At yun nga po, hindi ako basta-basta kumain. Siyempre, nung pagkarating namin sa tutulugan namin, nakadalawang rice tayo. Ito naman pong kahabaan na to, ahon lusong, pero mas malimit po ay ahon at saka palapit na po tayo ng palapit sa matataas na ahon. At pagkatapos nyo po sa mataas na ahon, siyempre, ang Halsima at ang half tunnel, ang mga nyo dito, ayan, nakita nyo naman po, lumalapit na po ako dyan sa mga kaulapan na yan. At syempre, ayan, nakita nyo naman po, naglalabas dila na tayo kasi po, syempre, napakalamig po sa labi. Yung tawag dito, parang may kalyo-kalyo. Basta yun na wala po tayong syempre ng pampaano ng parang hindi mamotok yung labi kasi sobrang lamig po talaga. Kaya po ako nagalis dyan ng mask kasi medyo nahirapan po ako huminga kaya pinilit ko po dyan na mag-ride po tayo nang wala pong face mask. At yun nga po, dire-diretso lang po tayo dyan. Dito po, muntik na sumikat ang araw pero hindi ko po naramdaman dahil sobrang lamig po talaga. Napakasarap pong pumidal dito. Ito medyo konti recovery lang yan. Hindi po ganun kaano yan. Pero ayan, mag-aahon na naman tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ito maghihiwalay na to. Dati po wala kasi yan nasa kanan na yan. Dito po kayo sa kaliwa dadaan. Ito po yung huling ahon na
taas. Ayan, medyo gumamit po tayo dyan ng mas malaki-laking cogs. At yun nga po, sa siko na yan, yung paghihiwalay na yan, ang dami po namin meremera dyan. At yun nga, after dyan, eto na tayo. Nagpahinga lang saglit kasi masakit sa tuhod at sobrang naman po taas. At saka po ito, nakita nyo naman po yan, uminom po din akong tubig. Kaya ako po tumigil dyan, gawa po ng ulap-ulap. Niramdaman ko po muna, pinakiramdaman. Inantay ko po na munang dumampi sa aking mga katawan at hindi ko lang nakuhan. Ayan, nakunan. At ito po, ayan, malapit na sila. Tapos syempre, marangkada na rin po ako dyan. Papanik po. At yun nga po, pagkapanik po, syempre, eto yung last na yan. Nakita nyo naman po, nahahawi po yung pag na yan ng mga sasakyan. At tayo naman po, syempre, wala naman po tayong kakayanan kasi mabagal naman po yung dala natin. De, joke lang po yun. Sa mga gusto po mag-ride dito, hindi po kayo mapapaya dito. Masarap, talagang sulit. Marami po ako nakikita rider dito. Ayan, eto po yung half tunnel, mga ka-JT, mga kasiklista. Eto lang po tayo, kinakaya-kaya. Pero dyan medyo makakaramdam na rin po kayo ng laspag sa lamig. At ayan po, feeling tayo, di maaaring di magpapakyut. Kasi syempre, nasa half tunnel tayo ng Atok Benguet. Ayan po yung Halsima Highway. Napakadelikado po dati talaga dito. Ang dami po na aksidente dyan. Ayan, syempre, pababa na po tayo dyan. Nagantay po tayo dyan ng mga kasama. Ayun nga po, pagka natin, meron na po ditong ihian. Ayan, may bayad lang po. Tapos may mga tindahan na po. Ayan, bili lang po tayo ng tubig ko dyan. At after po dyan, nagkasama na po kami. Umarangkada na po uli kagad kami. At yun nga po, doon na kami nagantayan sa highest point. Ayan, nakita nyo naman po, malapit na po tayo sa papuntang Atok pamilihan. Kita nyo naman po, kahit medyo pagod, masaya tayo, makita po at masilayan. Ayan nyo na po, siyempre nasa medyo rurok tayo mga ka-JT. At siyempre po, sa transient na amin laging tinutulugan, napakabait po ni Mami. At nung anak po ni Mami, napakabait po. At yun nga po, siyempre, meron din naman pong kainan sa transient na tinutulugan namin. At ito po, siyempre, diretso lang po tayo sa papuntang highest point. At yun nga po, medyo malapit-lapit na tayo. At dito nga po, sobrang lamig na po, sobrang palamig na po at tapusin lang po namin dito hanggang highest point dito po sa Atok Benguet ang aming ride kasi hindi na ho kami didiretso papunta po ng Sagada or Bugyas na para dumatulog. Dito na ho kami maghanap ng transient. Ayan, nakita nyo naman po medyo nakangiti na tayo kasi nalalapit na po tayo sa highest point. Ayun nga po, sobrang lamig na po. Siyempre mga ka-GT, mga siklista, alam nyo naman po tayo. Medyo nagpapasaya lang po tayo. At siyempre sa mga nanonood sa akin at mga nagtitiwala sa akin at mga sumusuporta, maraming thank you, maraming salamat. At siyempre, ayan, nasilayan ko na naman po ang highest point. At siyempre, diretso po tayo dito. Makikita nyo po kung gaano kaganda yan. Sobrang ganda po rito, kaya lagi po kami nag-i-enjoy dito ng pag-ride. Kasi po, basta, yun ang masasabi ko, napakaganda po, overviewing na tapos yung hinahanap po sa binti mo ay bibigay niya na yung talagang sakit sa mga kabintian. Napakasakit naman po talaga sa mga kabintian. Kaya pag pupunta ho kayo dito, wag ho kayo mawawala ng ensayo. Ayan, na makikita nyo. Ganyan po kaganda dito sa highest point dito sa Atok Benguet. At syempre, hindi na po magtatagal ang ating video. Hanggang dito na lang po muna tayo. At babalik na ho kami sa transient. At yun nga po, kailangan na namin magpahinga. At bukas na po kami raratsyada ng paumaga. Sigurado, bukas na umaga, napakalamig. Kailangan namin ng mga panlagay sa kamay, nagwantes at babus mga ka-JT. Yan po yung makikita nyo po dito sa highest point at masaya po tayo. Natapos po natin ang ride natin ng maaga. At ayun nga po, babus.